Happy New Year po sa bawat LCC. Yan na nandito. Pakibati naman yung katabi nyo, yung mga kapatid natin. Happy New Year, kapatid! Happy New Year! Yan. Tapos mamaya magkamustahan tayo. Mag-share tayo anong nangyari sa New Year natin. Hallelujah. Amen. So, this day is for the Lord alone. So, naniniwala po ba tayo na this year, 2024, is for the Lord? Amen! Amen. So, i-ready na natin yung sarili natin, di ba? Start pa lang ng taon, pero dapat give na give tayo for the Lord. Let's ready our dance. Let's ready our voices for this day. And this year is for the Lord alone. Hallelujah. Let's give Him praise. Palakpakan ulit natin ng Panginoon, for He deserves all the glory, all the honor, all the praise. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salubungin natin ang taon ng may panibagong sigla na nangagaling sa ating Panginoon. Hallelujah. Tatakbo, hindi mahapo, lalakad, di mapapago. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko'y nasa'yo. Tatakbo, hindi mahapo, lalakad, di mapapago. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko'y nasa'yo. Tulad ng agila'y naiilan lang, nang may panibagong sigla. Ako ay agila'y pailan lang, nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nangangalin. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Hallelujah! Okay, para tayong hindi mga agila, kinakanta natin tulad ng agila, pero para tayong mga maya, gano'n. So, let's stretch our hand when we clap. So, kung pwede kayo magsaya, huwag niyo pakinggan niyo, huwag niyo tingnan yung katabi niyo. Let's dwell ourselves in the presence of the Lord. Yan. Kasi panibagong sigla yung kinakanta natin. And New Year na. So, let's give ourselves to the Lord, di ba? Let's give our all to the Lord this year. Hallelujah. Let's sing. Tatakbo, ngunit di mahapo, lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko'y nasa'yo. Tatakbo, ngunit di mahapo, lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko'y nasa'yo. Tulad ng agila'y pailan lang, nang may panibagong sigla. Ako ay agila'y pailan lang, nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nangangalin. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Hallelujah. Sabihin natin, tatakbo, ngunit di mahapo, lalakad, hindi mapapagod. Hallelujah. Lord, sa'yo, hindi kami mapapagod. Hallelujah. Tatakbo, ngunit di mahapo, lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko'y nasa'yo. Tatakbo, Tatakbo, ngunit di mahapo, lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko'y nasa'yo. Hey! Tatakbo, ngunit di mahapo, lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko'y nasa'yo. Tatakbo tayo! Tatakbo, ngunit di mahapo, lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko'y nasa'yo. Tulad ng agila'y pailan lang, nang may panibagong sigla. Ako ay agila'y pailan lang, nang may panibagong sigla.
mga agila tayo ay lilipad. Di magpapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Halika na! Halika na! Humayo na! Ipahayag ang tagumpay niya. Halika na! Humayo na! Magbigay kalakasan sa presensya niya. Sabay-sabay natin awitin. Noong panahon di na uso ang magbaksan. Itong panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng dyablo ay tutupukin na. Halika na, halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, humayo na, mabigay kalakasan sa presensya niya. Halika na at humayo. Halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, humayo na, mabigay kalakasan sa presensya niya. Itong taon na to, para sa iyo lamang, Panginoon. Kami hahayo. Kami ay gagalaw para sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Wala kami ibang gagawin, kundi yung bigyang papuri ang pangalan mo, Panginoon. Halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, humayo na, mabigay kalakasan sa presensya niya. Halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, humayo na, mabigay kalakasan sa presensya niya. Mabigay kalakasan sa presensya niya. Mabigay kalakasan sa presensya niya. Hallelujah. Yes, Lord. Ngayong taon, kami hahayo, Lord God, para sa pangalan mo, for your glory alone. Hallelujah. For you deserve all the praise, all the glory. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord God, for this year. Hallelujah. This year is yours alone, Panginoon. Tinataas namin ang taon na ito sa iyong mga kamay. Kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan. Minsan pa, mahal kita, Panginoon. Mahal kita. Walang hanggan
aking pagmulan hanggang sa pag-ibig. Awitin ko ang kabutihan niyo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo ay siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama. At ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan. Awitin namin, Panginoon, ang iyong kabutihan sa aming buhay. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kung buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Yes, Lord, kailanman. Hindi ka Kailan nagkulang, kailanman. Hindi ka nagbago sa aming buhay. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kung buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Sabihin natin sa Panginoon, Ika'y mabuti Salamat, Panginoon. mapakailanman. may kay mabuti. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin mo Awitan ka namin, Panginoon. kabutihan ng Diyos. Dahil ika'y mabuti. Hallelujah. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin natin kailanman. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Yes, Lord. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Lahat, Lord, para sa'yo lang. Kailan may di magbabago Hallelujah.
kabutihan. Awitin namin, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Awitin namin ang iyong kabutihan sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Oh, ika'y mabuti. Pinupuri ka namin. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nagpapantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Purihin siya, purihin ang Panginoon. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Amin.
ika'y dakila. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Patuloy ka naming pupurihin. Patuloy ka naming dadakilain. Dahil hindi ka nagbabago, Panginoon, sa amin, sa pamilya namin, sa simbahang ito. Never naming nakita na nagkulang ka. Never namin nakita na nawala ka sa tabi namin, Lord. For you are always there with us. Hindi ka nagbabago. Hindi nagkukulang yung pagmamahal mo, yung grace, yung mercy. Hallelujah. And Lord, as we welcome the new year, Lord God, we thank you. Thank you agad, Lord, kasi alam namin, Lord God, na yung mga expectations namin, ibibigay mo pa yung mag-i-exceed doon, Panginoon. For you are great. You are our great God. You are a great King. Hallelujah. And we expect nothing else but the best from you. Hallelujah. And wala kami ibang gagawin ngayong taon. We lift ourselves to you. We humble ourselves. And we give all of our hearts, all of our minds sa'yo lamang, Panginoon. And right now, today, Panginoon, sa aming Sunday celebration, we pray na ikaw ang siyang mag-bless sa bawat tatayo dito sa harap, ay sa bawat tao na naririto ngayon at nagpunta sa aming simbahan. And Lord, wala kaming ibang gagawin kundi bigyang papuri ang iyong pangalan. And right now, we give you all the glory, the honor, the praises. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Bigyan natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah! Okay, let's pray. Pwede po tayong manalangin sandali. Salamat pong muli, Panginoon, sa oportunidad na binigay niyo po sa amin. Ngayon po ang unang celebration namin ng 2024. At dalangin po namin kung paanong sinamahan at naging matagumpay kami noong 2023, much more, Panginoon, itong 2024. Salamat po. At sa amin pong pag-aaral ng iyong salita, ibiyayaan mo kaming muli ng karunungan at kaalaman upang maunawaan po namin ang iyong mga salita. Tulungan nawa kami ng Banal na Espiritu Santo na ito'y may sa buhay namin, hindi lamang po marinig at hindi lamang po mabasa. Ito po'y loobin niyo pong ito'y magbigay ng lakas sa amin at patuloy pong mabago ang aming buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong salita. Salamat po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Lagi kong sinasabi, yung power of the Word of God, sabi nga, it brings change sa buhay natin. Ang salita ng Diyos ang nagbabago sa atin at may kapangyarihan ang salita ng Diyos sa atin kapag nababago ang buhay natin. Amen ba kayo doon? Yes. Connect. Yan po ang ating yearly theme. At last year, pinag-usapan po natin yung ang atin pong theme ay impact. Sino pong nakakaalala nung preaching ko, nung Word of God noong 17? Yung lahat ng narito noong December 17. Tama ba? Kasi 17 tapos sumunod 23 no? 23, Friday. So, ano yung ating pinag-usapan ng 2023? Kasi may kaugnayan po ito doon, may connection ito doon sa 2023. Actually, ito ay part ng series natin. Anong title? Christmas Impact. Ano pa? Meron pa, mayroon eh. Di ba yung Christ, Mass, ano? Yeah. May impact. Hindi, yung impact, yearly team natin yun eh. Kaya ginagamit natin. Mukhang, palagay ko present kayo noon. Di ba, lagay natin, you were made impact to celebrate. Di ba? So, pinag-usapan natin yung celebration. Alam niyo po ba na mayroon akong tiningnan, hindi ka pwede mag-celebrate kung wala kang connection. Tama?
Halimbawa, bagyan ko kayo ng example. Paano ka magse-celebrate ng Christmas kung hindi ka naniniwala sa Christmas? Tama? Naniniwala kayo doon? O paano ka magse-celebrate ng birthday kung wala ka namang birthday? Paano ka magse-celebrate ng anniversary ng kasal kung hindi ka naman kinasal? Tama ba? Hello? Next Friday po, anniversary namin ng misis ko. 30, sa totoo, 36 na kami. Sa pangalawa, 33 years kami. Nag-i-invite po yung misis ko, nag-i-invite po. Attend daw kayo, kaya lang sa langit. Doon po ang celebration eh. Kasi doon daw siya magsi-celebrate. Ano? Kaya hiwalay lang kami dito. Hiwalay na lang kami. Sabi ko nga, bibili na lang siguro ako ng bulaklak, dali ko sa cementerio kahit wala na siya roon. Ano? Parang ganun lang, celebration natin. So, nagsi-celebrate. Oh. Actually, dumalo po sa akin kakahapon ng hapon. Yes. Oh, kinisan ko pa nga siya eh. Yes, kahapon. Hindi, kasi kahapon after the meeting, parang pagod na pagod ako. After the meeting namin, nagkakatulog ako ng konti. Then, napanaginipan ko siya. Nag-celebrate kami. Advance celebration. Okay, celebration. Baka kung saan tayo mapunta ng usapan, magkaiyakan pa tayo. Oh, gano'n, no? Okay, celebration. Pero ang pag-usapan po natin ngayon ay merong focus po tayo doon sa tinatawag nating connect mamaya. Connect. Ano, sabi nga dito ay, the reason to celebrate, sabi nga, in order to celebrate, we should connect our life in Christ. Tama ba? So doon muna tayo sa word na connect. In order to celebrate, we should connect our life in Christ. Mahirap mag-celebrate kung wala kang connection sa Panginoon. Meron kasing connection kay God, may connection tayo sa government, may connection tayo sa other people, may connection tayo sa family, connection sa kani-kanyang asawa, saka sa ating mga anak, any connection. So meron akong tatlong dahilan kung bakit kailangan nating mahalaga yung celebration. Una, celebration comes naturally to us because we created to rejoice and we are called to celebrate. Tama? Yan. Pangalawa, celebration is a spiritual discipline that God desires us to practice. It is an essential aspect of one spiritual life because without a joyful spirit of festivity, our lives become dull and boring. So kailangan daw magsaya para hindi tayo maging boring. So, di ba? Without celebration, boring ang buhay mo. 3, celebration make us identify what we value most. Di ba? So ano yung mga binavalue mo? Halimbawa, birthday. Nagsiselebrate ka ng birthday kasi binavalue mo yung iyong kapanganakan. Nagsiselebrate ka ng, ng wedding anniversary, kasi binavalue mo yung inyong pag-iisang dibdib ng iyong kapartner. Tama? Tama po ba? Nagsiselebrate tayo ng New Year kasi masaya tayo. Bakit tayo masaya? Kasi bagong taon na eh. Ibig sabihin, napagtagumpayan na natin yung 2020, yung dumaang taon. Sa atin, maganda ba sa inyo ang 2023? Sa akin, hindi gaanong maganda ang 2023. Pero nag-celebrate tayo. Hindi pa naman tapos yung buhay, ano? Tama ba? Nagpapatuloy pa tayo. Kahapon niya sa aming meeting, sabi ko nga, nalulungkot ako itong 2023 kasi sa Scarlet Division, 3 pastor yung namatay. Di ba? So ang biro ko, tapos na ako sa Scarlet Division, lilipat naman na ibang division. Nagbibiroan kami kahapon. So, medyo, sabi nila, malungkot. Noong isang araw, last Friday, nakipaglibing ako doon sa isang pastor sa PMA na namatay, kaibigan din natin. So nakipaglibing ako. Tapos nung makita-kita kami doon sa mga pastors, nagbibilang sila. Sabi nila,
Oy, yung 2023, ilan ba yung mga pastor natin na kinuha na ni Lord, yung umuwi na sa Panginoon? So nagbibilang sila. Siyempre, kasama doon si Pastor Greg, kasama doon si Celia, so sa mga nagbilang sila roon. Anyway, sabi ko, pero hindi pa naman tapos yung buhay natin dito sa lupa, so kailangan pa natin ipagpatuloy yung ating connection. Amen? At ang pag-uusapan natin ngayon, sabi nga, there are 7 reasons to celebrate. May 7 pa, pero 3 lang yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi pagka tinapos ko yung 7, meron pa tayong communion mamaya meron pa, ipag-pray pa natin yung mga bagong department head and department officers natin. So, kukulangin tayo ng oras, mahaba. Ang mahalaga dito, sabi nga, ang celebration daw make us identify what we value most. Okay, ganito. Kaya, bisa may nagtanong sa akin sino yung married rito? Yung may asawa? Pag kayo nakalimutan niyo, halimbawa yung babae o yung lalaki, nakalimutan niya yung wedding anniversary nila, naku, gera yon. Tama? Ako, nung araw, I canceled all my appointments kahit gaano ito kahalaga. Kahit nasa conference pa ako, uuwi ako nito kasi I value yung aming anniversary. Di ba? Saka yung mga birthdays ng mga families, ng asawa, mga anak, di ba? Hello? Binabalyo natin kasi yon kasi mahalaga sa atin yon. Kasi bakit? Kapag binalyo mo yung birthday ng anak mo, ang binabalyo mo doon yung anak mo. Amen? Yung kapanganakan ng anak mo kasi gift yun, so dapat hindi mo nakakalimutan yon. Dapat nakamark sa iyong kalendar. Tama? Ngayon, halimbawa, sa Life in Christ Church, meron tayong isang doktrina sa Life in Christ Church na ginagawa natin ito ng mahabang panahon at ini-encourage ko rin yung ibang church o yung ibang mga pastors na gawin. Halimbawa, ganito. Tingnan mo. Hanggat maaari, iniiwasan nating maglagay ng church activities kapag regular holiday. Amen? Pag regular holiday, kagaya ngayon, mag-Holy Week. Nung araw, dinat na natin, kapag Holy Week, meron tayong family day. Nag-outing pa tayo sa dagat, di ba? Pero ngayon, pinagbawal natin. Anong reason? Kasi binabalyo natin yung family at gusto nating maging family day yun. Pwede silang dumalaw sa kanilang mga lolo, lola, tatay, nanay. Pwede silang magkaroon ng mga family reunion, family gathering kasi we value the family. Di ba? O kagaya ngayon, Christmas. Alam nyo ba, hindi tayo wala tayong celebration pag Christmas, yung araw ng Christmas. 23 tayo nagkaroon ng service. Di ba? Ang 1 kasi natapat ng, anong araw? Lunes, yung Sunday, dapat pwede naman ang 24. Sunday. Pero bakit ginawa nating 23? Kasi gusto natin ang bawat isa nag-spend ng mas mahabang panahon, mas yung quality time sa kanilang family. Kaya nga sabi ko doon sa meeting namin kahapon, wala naman sa Biblia na kailangan Sunday lang mag-celebrate. Pwede naman from Monday to Saturday to Sunday. Pwede anytime, any day. Dati nga ginagawa natin Friday. Bakit? Kasi we value the family. O kaya ngayon pa lang, pwede na kayo magplano ng inyong gathering sa Holy Week. Ang Holy Week po ay last week ng March. So pwede na kayo magkaroon ng inyong mga reunion, ng inyong mga swimming, ng inyong mga outing, kasi wala tayong church activities by the time. Bakit? Babalyo natin yung family. Kasi naniniwala ako kapag malusog ang pamilya, malusog ang iglesia, malusog ang pamayanan. Amen? Hello? Merong isang church tayo sa Mandaluyong, nag-family day, family camp, doon nila ginawa sa Cavite. Doon sa
doon sa resort ng kapatid ko, kapitbahay lang namin. Tuwan-tuwa sila. Sabi niya, Pastor, bakit ngayon lang tayo nakaranas ng family camp? Mahigit ng 40 taon yung simbahan eh. Nag-enjoy silang bangit. Sabi niya, Pastor, sa usunod, ulitin natin. Sabi ko nga doon sa pastor, pumunta kayo doon sa bahay. Sabi ko nga, kung may tao lang doon sa bahay, sabi ko, pwede kayo doon matulog sa amin. Kasi kung mag-overflow kayo doon sa resort, pwede kayo doon sa amin. Sabi nung pastor, hindi, pastor, nag-enjoy kami. Kasi naglagay kami ng mga tent. Naku, tuwan-tuwa yung mga bata. Uulitin namin. Bakit? Kasi nag-enjoy kami. Bakit? Kasi binabalyo nila yung family. O sabi ko, next year, ang aking instruction sa mga pastors, next year, kapag ang Pasko ay tumama ng Lunes, Linggo, mag-iba kayo ng day. Bakit? Value the family. Amen? Bakit? Kasi part ng connection natin yun eh. Bago tayo kumonek sa labas, kumonek ka muna sa family. Amen? Hello? So, yun yung pinag-uusapan natin ngayon. Okay. Ang ating teksto, wow, wala pa akong tekstong binibigay. Ephesians chapter 1, beginning verse 1 to 14. Ano? There are 7 reasons to celebrate. Diyan lang tayo kukuha ng verse. Hindi tayo lalayo. Ano? Yan. Part 1. Nilagay ko part 1. Kasi next week, pag dumating kayo, part 2. Pag hindi kayo dumating, mamimiss nyo yung part 2, yung 4, 5, 6, and 7. So, okay. Number 1, basahin ko po yung verse. Ang babasahin ko po from 3, 4, 5, 6, 7, 8 lang. Yung pong verse 1 to 3 ay, yung verse 1 and 2, ina-address ito ni Paul sa mga Kristiyano sa Ephesus. Ang nakalagay dyan, to God's holy people in Ephesus, the faithful in Christ Jesus. So doon niya naka-address. Ibig sabihin ito, sinulat ni Pablo para sa mga mananampalataya ng Ephesus. Bagaman tayo ay wala sa Ephesus, tayo po ay naniniwala na isipin natin sa atin ito sinusulat ni Pablo. Ano, i-connect natin sa Biblia. Sa atin ito sinasabi ni Pablo. Okay, verse 3, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. In Him, we have redemption through His blood, for the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Last verse, that He lavished on us. Ang word na lavish, ang ibig sabihin niyan ay showered on us. He showered on us. Then, ano nakalagay pa dyan? Verse 8, with all wisdom and understanding. Yan. Okay. Yan. Meron tayong 3 na pag-uusapan. Sa verse. You were made, as nakalagay dyan you were made connect. Ang tinawag dito ay connect. Reason. 7 reason to celebrate. In order to celebrate, we should, sabi dito, connect our life in Christ. Yan.
Sabi nga, lahat daw po ng tao ay meron tayong tinatawag na spiritual blessing. Yan. Sa mga, we have every reason to praise God because of the spiritual blessings we have in Christ. Number one po, in Christ, we have been chosen. Yun daw po yung unang dahilan. We are chosen by Christ. Okay. Tingnan nyo yung katabi nyo. O sabihin mo sa katabi mo, uy, congratulations. Dito ka pala ngayon. Yan. Sabihin mo uli, congratulations. You are chosen. Imagine natin, sa dami-dami ng tao sa buong mundo, isa tayo sa pinili ng Diyos para ibilang na kanyang mga anak. Di ba? Di ba napakalaking pribilehiyo yun na tayo ay pinili ng Diyos para angkinin kanyang anak. Ano? Ibig sabihin, bahagi tayo ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Ano sabi ng verse 4? Tingnan natin yung ating text sa verse 4. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. Imagine mo, minahal ka na ng Diyos, inibig ka na ng Diyos, pinili ka na ng Diyos, bago palang likhain ang sanglibutan. Anong sabi diyan? The only way we can be holy and blameless in the Father's eyes is to be in Christ. So anong history? Pag pinag-usapan natin, pag pinag-aralan natin yung creation, alam natin yung ating ninuno nahulog sa kasalanan eh. At dahil doon sa kasalanan na yon, lahat tayo naging marumi. At lahat tayo ay nawala ng karapatan na tawaging mga anak ng Diyos. But praise God, salamat sa ating Panginoong Hesus, dahil nung siya'y nagkatawang tao at namatay sa krus ng Kalbaryo at sa ikatlong araw ay muling nabuhay, tayo ay kanyang iniligtas. Tayo ay kanyang pinili. Ano? Sabi ko nga, dapat daw po tibayan natin ang ating pag-aaral tungkol sa ating Panginoong Hesus. Dapat maintindihan nating mabuti kung ano yung ibig sabihin ng pagiging lordship and kingship ng ating Panginoong ng ating Panginoong Hesus sa buhay natin. Kasi maraming nagtuturo sa iba. Parang sabi nung isang religious leader. Naguluhan ako doon sa kanyang doktrina eh. Nagbibiruan kami kahapon. Sabi niya, ako ang may-ari ng langit at ng lupa. Wow. Pero hindi ako may-ari ng SMNI. Naguluhan kami. Sabi nung, napanood niyo yun? Natawa kami. Ako ang may-ari ng langit at lupa, pero ang SMNI hindi akin yan. Kasi may controversial siya doon eh. Parang ang gulo, How come na naging may-ari ka ng langit at lupa, Pero hindi po pag-aari yung TV station. Eh, ang Panginoong Hesus, He owned everything, including you and me. Amen? Lahat kanya. Isa lang ang hindi niya pag-aari. Ano yung kasalanan? But everything under the sun ay nasa pangangalaga ng Panginoon. Bakit? Kasi nga yung ownership at saka yung kingship, including us. Tayo po, pinili, tinawag ng Diyos, inibig ng Diyos, at bahagi ka sa kamatayan ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga sabi doon, the only way we can be holy and blameless in the Father's eyes is to be in Christ.
Pag tinanggap mo si Christ as Lord and Savior ng buhay mo, yun daw yung only way, kaisa-isang daan, na tayo ay magkaroon ng kabanalan at ng kalinisan sa harapan ng ating Ama sa Langit. Sabi nga daw, if we are in Christ, then we are also in the Father and in the Holy Spirit. Kumpleto. Father, Son, and the Holy Spirit. It speaks of our standing with God. When God sees us, He sees His Son Jesus because we are in Christ Jesus. Amen? So, meron tayong tinatawag na connection to the Father because of Christ. Because of Jesus Christ. Bakit? Kasi ang nagbalik ng ating connection, siya ang nagbalik ng reconciliation, di ba? Si Jesus Christ. Kaya meron tayong tinatawag na connection. So, ganda ng team natin, connect. Di ba? Kailangan meron tayong tinatawag na connection. Sabi nga, sabi ito, and the reason we are in Christ is because we have been chosen by God. Note, hindi tayo ang pumili sa Diyos. Tayo ang pinili ng Diyos. Amen? Ang Diyos ang tumawag sa atin at hindi tayo ang tumawag sa Diyos. Amen ba? Before the foundation of the world, He chose us. He loved us. He died for us. Sabi nga, He paid our sins. Hallelujah. So, yun po yung unang reason. The reason we are in Christ is because we have been chosen by God. Dapat malinaw po sa atin na mayroon tayong connection sa ating Ama dahil inibig tayo ng Ama. Di ba? At tinawag tayo. At tinanggap natin si Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Isa lang naman pala ang pwede natin gawin. Excuse me, bakit nangati yung lalamunan ko? Huh? Oo nga eh. Excuse me po. Hallelujah. Number 2. Yung una, in Christ we have been chosen. Verse 4 yun. Sa verse 4 po. Pinili ka ng Diyos. Kaya meron tayong connection at meron tayong dahilan. Una, sabi nga, we have all the reasons to celebrate because we are chosen by God. Amen? Celebrate. Di ba dapat magsaya ka kasi pinili ka ng Diyos? Itinuring ka niya, inari ka niyang anak? Okay. Number 2, reason kung bakit tayo dapat mag-celebrate is because in Christ we have destiny. Sabihin nyo ang lahat, destiny. Yan. Sabi nga, in love, He predestined us to be adopted as His sons through Jesus, or to Jesus Christ, in accordance with His pleasure and will, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. Destiny. Wow. Pag sabing destiny, talagang itinalaga ka na doon eh. Destiny. Sabi nga, our destiny is to be full-fledged, note, our destiny is to be full-fledged family member in God's family. A full-fledged member. Ang maganda rito, sabi dito, sa Panginoon, walang stepson o stepdaughter. Wala. Full-fledged family tayo.
if we are in Christ, we are in God's family. No, binibigyan din talaga rito yung sa Panginoong Hesus, yung pag-angkin natin kay Christ. If we are in Christ, then we are in God's family. When a person comes to Jesus in faith, he or she is adopted in God's family. Okay. Sabi doon, now I don't know how you view adoption, but it is a wonderful thing. Someone who was not part of the family is welcome into the family and is given all the same rights and privileges as the other family members. There are no stepson or stepdaughter in God's family. Okay, alam mo maganda sa batas ng Pilipinas na ginawa nila na isang gusto-gusto ko, yung equal rights ng isang adopted son or adopted daughter sa isang legitimate. Kung meron kang legitimate son and daughter, then ikaw ay nag-adopt, merong tinatawag na equal rights sa batas ng Republika ng Pilipinas. Di ba? Pwede kang maghabol. Kaya nga ganito may nagtanong sa akin. Merong isang nagtanong sa akin sa Cavite tungkol sa pagpapakasal. Sabi ko ganito, under family code, kung hindi ka ako nagkakamali. Halimbawa, meron akong inadopt na bata. Pagkatapos, nagkaasawa ko ng isang may babae na meron ding inadopt. Hindi naman sila magkadugo. Sa laman, hindi sila magkadugo. Pero inadopt ko as my full-fledged son or daughter, ganun din. Yung dalawa na yon, hindi sila pwedeng magpakasal. O, di ba? Bakit? Kasi under family code, lalabas sila na sila ay magkapatid na. No? Hindi sila pwede na magpakasal. Kaya nga sabi ko, ganun pala yon. Kung may anak ako, maligaw ako sa isang biyudang may anak, yung anak ko at anak niya, hindi pwedeng magpakasal. Diba? Kasi legally, sila ay magkapatid. Under family code. Sabi ko, ganun pala yon. Kaya, yun yung isang privilege ng pagiging isang anak. Kahit adoption mo, bawal pala yon. Kasi nga, legally, magkapatid na sila pag nagpakasal yung lalaki at yung babae. Lahat yung kanilang mga anak, yung kanilang, kahit ampo nila, legally, lalabas silang magkapatid. So, yun po yung isang Kaya sabi ko nga, sa Biblia, yung word na adoption, depende sa ating pagtingin, sabi doon ng writer. Pero ganito, sa batas ng Republika ng Pilipinas, may equal rights ang isang adopted son or daughters equally. Kaya tayo po, meron tayong tinatawag na equal rights sa harapan ng ating Ama sa Langit. At meron tayong mana, equal din ang ating rights. Bakit tinawag na pagka po pinag-aralan natin ang Romans, Book of Romans, kasi tinawag tayong adopted. Bakit? Kasi legally, ang tinawag ng Diyos, bayan ng Israel. Amen ba? Sa history. Si Jesus Christ ay Israelites sa angka ni King David. Tama? So, ang Hudyo, sa lahi ni Abraham, sila talaga yung Diyo. Legal sila na right, yung mayroon sila tinatawag na legal rights sa Diyos bilang tunay na anak. Tama? At tayo, Gentiles tayong lahat Pero ang maganda roon, inadapt tayo ng Panginoon. Yun yung word na ginamit dito sa Romans, hindi gaanong maganda. Sabi doon sa Romans, dahil daw sa katigasan ng ulo ng Israelites,
binuksan ang pintuan para sa mga hintil. At namatay ang Panginoong Hesus, hindi lamang para sa mga Hudyo, kung hindi para kasama tayong mga hintil. Doon pumasok yung word na adoption. Bagamat hindi ka full-blooded Jews, hindi ka Hudyo, tayo'y mga hintil, but He adopt us. Tayo ay kanyang inangkin, tunay na anak. Inibig niya tayo at namatay siya para sa atin. Kaya meron tayong tinatawag na equal rights doon sa mga Hudyo. Nung araw, pangit yung word na Hudyo ano? Natatandaan nyo? Sabi ng lola ko pag nagagalit, tsaka yung nanay ko noon, ang tigas talaga ng ulo ng batang ito para kang mga Hudiyo. Ano? Para kang Hudyo. Tigas ang ulo. Sinong naka-experience ng ganon? O, di ba? Yung matatanda? Ang tigas talaga ulo ng batang ito para kang Hudyo. Kasi ang Hudyo, ang tigas ng ulo Pag pinag-aralan mo ang kasaysayan ng Biblia, matigas talaga ang ulo ng Hudyo. At dahil sa katigasan ng ulo nila, nagbukas ang Panginoon ng pintuan sa atin. Pero ang maganda roon, meron daw certain numbers at isasarang muli yon sa mga hintil para mabigyan ng pagkakataon uli ang mga Hudyo na magbalik. I think nasa chapter 11 yon ng Romans or nasa Corinthians. May certain numbers lang. Wow. And thank God, nakapasok na tayo. Amen? Bago magsara yung number, nakapasok na tayo. Nauna na tayo. Kaya sabi doon, we have the reason to celebrate because, sabi nga, in Christ, we have a destiny. He chose us and we have a destiny. Sabi nga, ano pa yung said dito? Meron pa dito. If you are in Christ, you are all. Sabi doon, you are in all the way. It pleases God to setting up His way, giving us a future and destiny as one of His own Son. Jeremiah 29:11. Kaya pala may promise. Nung tinanong ko, kaya pala sinabi ng Jeremiah, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. That is our destiny. Hello? Sabi ng Panginoon, I know the plans. May plano siya sa atin bago pa ipinanganak tayo. Nasa loob pa lang ng sinapupunan ng ating ina, tayo, may plano na ang Diyos. May destiny ka na. Kailangan mo lang makita. Kailangan mo lang harapin. Kailangan mo lang alamin, unawain. Hello? Okay, bakit? No. Your future or your destiny is your choice. Hello? Kaya di ba one time meron tayong tinawag na meron akong isinare noon, the power of choices. Bakit? Kasi your future is your choice. Parang ganito lang yan Ako, lalaki ako, yung naging asawa ko, pinili ko. Inibig ko, niligawan ko, ginusto ko, tama? Hindi naman ang Diyos nagbaba ng maraming babae at sabing, oh sige, pili na. O ayan na, pili ka. Sino ba dyan? Wala naman Tama ba? Yung mga babae, ganoon din naman. Yung mga lalaki pumipila sa inyo sa pagliligaw, then pumipili kayo. Excuse me. Napalad na lang kayo pag nakapili kayo ng medyo, ano yun? Ano yung sa training natin? Masakit sa mata, pero masarap sa dibdib. Meron namang masarap sa mata, pero masakit sa dibdib. Kayo na lang ang pumili. Anong choice mo? Masakit sa mata, pero masarap sa dibdib. O, ano, baliktad?
masarap sa mata, pero masakit sa dibdib. Bili na lang kayo. Sabi nung isa, medyo sigurista, Pastor, hindi ba pwedeng both? Hindi ba pwedeng masarap na sa mata, masarap pa sa dibdib? Sabi ko, pwede. Then pray to the Lord. Sabi nga, the beauty is depends on of the eyes of beholder. But, yun. Ang pagiging gwapo doon naman at maganda, depende sa tumitingin. Tama ba? Hello? Sa akin, walang pinakamagandang babae kundi ang asawa ko eh. Maaga lang kami pinaghiwalay. Kaya sabi ko doon sa mga pastor, kayo din, ito. Bukas din mag-aasawa ko kung mabibigyan niyo ko ng asawang kagaya ng asawa ko. Pero kung hindi, teka muna. Nag-iisa lang yun na pinakamagandang binigay sa akin ni Lord eh. Perfect, hindi. Wala naman perfecto. Tama? Hello? So, kayo na lang. Choice mo yun eh. Destiny is your choice. Your future is your choice. Mga kabataan, nasa inyo yun. Ano? Choice mo yun. Kaya kapag inaway kayo ng asawa o boyfriend nyo, huwag kayo pumunta sa tatay at nanay nyo kasi hindi yan ginusto ng tatay at nanay nyo, kayong gumusto niyan. Tama? Hello? Sabi ng nanay ko sa kuya ko, umuwi, dala yung bag. Bakit? Pinalayas po ako. Balik! Huwag ka matutulog dito. Balik! Balik ka doon sa asawa mo. Bakit? Pumili ka niya, di pagtiisan mo. Pinabalik talaga siya. Bakit? Ginusto mo yan eh. Di balik siya. Wala siyang magawa. Kamot siyang ganun. Balik siya. Bakit? Kayo pumili eh. Tapos sasabi, pumili ka tapos dadamay mo sila, no? Tama ba? Tapos ito pa yung masakit, no, kay Tony. Experience ko yun one time. Meron akong karanasan di maganda. Nagkatampuhan kami nung asawa ko. Ang anak ko nung si Haha pa lang eh. Siguro mga 2 years old o magto 2 years old. Umuwi ako ng Cavite. Hindi ako nagpaalam kay Celia. Tinawagan ko na lang. Pawi kami ng Cavite. Ganun. Di galit siya, no? Pero telephone naman, buti wala cellphone. Pagdating ko ng Cavite, after ilang days, babalik na kami ng Pasig. Sabi ko sa nanay ko, Nay, balik na po kami ng Pasig. Sige anak, ingat kayo, ingat kayo. Upo pa din. Maya sabi ko, Nay, babalik na nga kami ng Pasig. Sige nga, kanina pa nga. Di pa kanina ka pa nga nagpaalam? Uwi na kami ng Pasig. Tapos pangatlo, Nay, uuwi na talaga kami. Sabi nung kapatid kong bunso, may bahay sa likod yun, nakita niya ngumiti. Lumapit sa akin. Binigyan ako ng pera. Sabi niya, kuya, para kay Haha to ha. Kunwari, para kay Haha. Kasi nahalata niya wala akong pamasahe. Kaya hindi ako makauwi. Yung nanay ko, insensitive yung nanay ko. Hindi makahalata. 3 beses na nga ako nagpapaalam. Kaya nung hindi na siya makahalata, Nay, di ba malayo maglakad mula dito sa Cavite, dito sa atin, sa Alfonso hanggang Pasig? Nadamay tuloy yung nanay ko, wala namang kinalaman. Ganyan naman, no? It's my choice. It's your choice. Your destiny is your choice. Kung gusto mong pumunta sa langit, choice mo yan. Kung ayaw mo, choice mo rin yan. Amen? Ako, ang tungkulin ko, share the gospel. Preach the gospel. Hindi ako ang nagliligtas ng tao. Hindi ako ang nagbabago ng buhay ng tao. Ang tungkulin ko, share the gospel. Kung gusto niyong sundin, choice mo yon. Kung ayaw mo, choice mo yon. Di ba? Huwag niyong pahirapan ang sarili niyo.
hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Kahit ang mga anak natin, hindi natin kayang baguhin. Kaya nga sabi ng Biblia, teach the gospel. Di ba? Ano sabi doon? Train your child. Sa gospel. Bakit? Kasi yung word of God will change the heart of every person. Yun ang nagbabago, yung salita ng Diyos. So, destiny. Kaya tingnan nyo, sinabi dyan, in full wisdom, knowledge and understanding. May laging binabanggit dito na full wisdom, knowledge and understanding. Pero maganda ang pili ng Panginoon. Lagi nyo lang tandaan, sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper, sabi doon, and plans to give you hope and future. Ibig sabihin nun, good future. Magandang buhay, magandang kinabukasan. John 10:10. Ano sabi ng John 10:10? Yung unang bahagi ng John 10:10. Nagpunta rito ang magnanakaw upang magnakaw, magsira at pumatay. Pero nagpunta rito ang sino? Nagpunta rito si Jesus Christ, nagpunta rito yung Son, nagpunta rito yung Good Shepherd, para daw tayo ay magkaroon ng buhay, at hindi lang basta buhay, ang word doon ay full life. Ibig sabihin ng full life, prosperous life, good life, happy life. Di ba? Choice na lang. Note ulit. Hindi po exempted tayo sa problema. Amen? Hindi tayo exempted sa mga kaunting pagsubok sa buhay. Amen? Nasasaktan tayo, nagdadalamhati tayo, pero ang pangako naman ng Panginoon, yung hindi kanya iiwan, yung hindi kanya pababayaan, yung comfort, nasa atin. Nasasaktan tayo, nagdadalamhati tayo, may problema tayo. Hindi tayo exempted, nandito po tayo sa lupa eh. Doon sa langit, sabi ng Revelation, pag nasa langit ka na, papahiri ng Panginoon ang iyong mga luha. Di ba? Doon talagang eternal comfort. Sa langit yun. Hindi dito. Ngayon, kung gusto niyo na po gusto niyo na po ba talaga ng comfort? Meron doon sa ating intercessory, sa ating GC, sa intercessory, napapansin ko doon pagka may magpi-pray request, complete healing. Wag ko kayong humingi ng complete healing. Bakit? Ang complete healing kay Lord, kukunin ka na. Amen? Kaya pagka pinag-pray nyo yung inyong kaibigan, kamag-anak ng complete healing, ibig sabihin kuhanin na siya ni Lord. Doon lang naman ang complete healing eh. Kay Lord na, tama? Kasi dito, pwede mo ma-experience yung physical healing, emotional healing, spiritual healing, pero ang complete healing kay Lord lang sa piling niya. Amen? Kasi doon yung eternal glory, doon yung talagang wala nang luha eh. Papahiri na niya yung sakit, alisin niya yung sakit, alisin niya yung luha, sa piling na lang ni Lord. So kung gusto niyo complete healing, taas ang kamay. O wala ngayong magtaas ng kamay. O si Ate Ellen gusto na. Mukhang si Ate Ellen lang excited. Di ba? Last. Sabi dito, our destiny is as certain as long as we are in Christ, in right relationship with Him. The best is yet to come. Yan yung sinasabi ko kanina. Ulitin ko, our destiny is certain as long as we are in Christ, in right relationship. Nasa verse 4, nasa po ito sa ating verse na binasa. Sa verse 5 and 6. Okay, puntahan natin yung verse 7. 7 and 8. Sabi diyan, in Christ we have forgiven o forgiveness. We have forgiven. Dapat pala forgiven, hindi forgiveness. Parang mas maganda, forgiven, medyo
Pasensya na po kayo. In Christ, we have forgiven. Nasin nyo na lang po yung sumobra. Kasi nakalagay dyan, forgiveness eh. Verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace, that He lavished, ibig sabihin ng word na lavish, showered on us with all wisdom and understanding. Wow, yan yung binanggit ko sa inyo kanina. He showered us on wisdom and all understanding. Siya yung magbibigay ng karunungan at ng kaalaman sa atin. You can say enough about what Jesus did to provide for our forgiveness. We all had sin and problems that just wouldn't go away. You couldn't fix it. You couldn't, sabi dito, you couldn't fix it. This word did not contain the solution to our problems. But Jesus paid the price for us with His own life. He laid down His life for us. And just like the Passover lambs bled out until there was no more life in them. So Jesus bled out His life, drained out of Him, but become available for you and me. Jesus is our Passover lamb who takes away our sins. Wow. Jesus is the Passover lamb. Ano yun? Pag sinabi mong Passover lamb, sa yung tupa na inihandog sa katayan para sa ating kasalanan. Di ba? Di ba sa history, sa Old Testament, pag ang tao nagkasala, pag malaki, kailangan baka. Pwedeng kambing, pwedeng tupa, pwedeng kalapati. Pero ang lahat ng handog na hayop ay hindi nag-aalis ng kasalanan. Si Jesus Christ lang. Kaya ang sabi doon, the Passover lamb. Once and for all, He gave His life for us. Diba? He gave His life. Kaya meron tayong reason to celebrate. Kasi nga, we are forgiven. Lahat tayo, tinatawad tayo ng Panginoong Hesus sa ating kasalanan. Sabi nga, lahat ng dahilan, lahat ng reason, nasa atin. Kaya ulitin ko, if you are in Christ, you are in all the way. Hallelujah. Ang sarap lang pakinggan, ano? May isang nagsakripisyo para sa atin. May isang nagbayad ng ating pagkakautang para sa atin. Merong nagbigay ng assurance para sa ating mga kasalanan. Kaya nga minsan kahit nararanasan natin yung mga kaunting pagsubok sa buhay, yung mga problema natin sa buhay, nararanasan natin. Pero salamat kasi merong Banal na Espiritu Santo na nagko-comfort, merong tumutulong sa atin, may gumagabay sa atin. Bagamat hanggat naririto tayo sa lupa, bahagi ng ating buhay dito sa lupa, yung kaunting problema. Pero dahil meron tayong Diyos, meron tayong Kristo na para sa atin ay namatay at nagbayad ng ating lahat ng kasalanan, meron po tayong assurance. Hindi lamang ng buhay na walang hanggan, kundi yung word na full life, prosperous life. Yun ang pinangako ng Panginoon sa atin, prosperous life eh. Isang buhay na matagumpay, isang buhay na masaya, isang buhay na masagana. At siyempre, yung pinangako ng Diyos sa atin, no, eternal life. Amen? Amen ba? Yung good life, yung happiness
Yung prosperous life, bonus na lang yon. Bonus na lang natin yun eh. Yung magkaroon tayo ng maging prosperous yung buhay mo, maging masaya ang buhay mo, maging maligaya ka, bonus yun. Pero ang higit sa lahat ay yung meron tayong eternal life. Na alam mo, na kahit anong mangyari sa mundong ito, meron tayong isang tunay na tahanang uuwian sa piling ng ating Ama. Amen? Yun yung comfort natin na alam natin na yung meron tayong isang tahanan na uuwian pagdating ng tamang panahon sa piling ng ating Diyos at doon sa piling ng Diyos, wala nang luha. Papawiin niya. Kaya ang sabi niya, Jesus is our Passover Lamb who takes away our sins. Tayo pong lahat ay mananalangin. Sige. Ang bawat isa po yumuko and pray. Sipin niyo po, the reason to celebrate, sabi nga, we are forgiven. Hallelujah. Meron tayong, we are chosen by God. Isang napakaganda, napakalaking pribileyo na ikaw ay piliin ng Diyos at isama sa kanyang mga anak. Isang napakagandang pribileyo na meron tayong tinatawag na destiny sa piling ng ating Ama sa langit. At ang kanyang pangako na prosperous, happy life, good life dito sa lupa. And number 3, meron po tayo, sabi ng Biblia, we are all forgiven. Tinubos na tayo na panahon. Meron tayong redemption sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Hallelujah. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Tunay nga po, Ama, na walang pagsidlan ng aming kagalakan. Ikaw po ang nakakakita sa puso ng bawat isa na narito ngayon. Ikaw po ang nakababatid ng kalagayan ng bawat isa. Yung pong aming relasyon sa iyo, yung level po ng aming pananampalataya at pagtitiwala, ikaw po ang nakababatid. Ikaw po ang nakakaalam nito. Hindi po namin batid at hindi po namin nakikita ang puso ng bawat isa, pero ikaw po ang nakakabatid nito. Salamat, Panginoon, for the privilege for choosing us. For adopting us, Panginoon, bilang iyong anak. Salamat, Panginoon, for the destiny that you have given unto us. For the forgiveness of our sins, Lord Jesus. Thank you so much for the assurance that we are forgiven. For the assurance that we have eternal life with you, Panginoon. Bagamat po, minsan nararanasan po namin ng hapdi ng aming kalooban. Minsan, Panginoon, nararamdaman po namin ng bigat ng mga problema sa buhay. Minsan sa aming mga baku-bakong daraanan, Panginoon, sa masalimuot. Salamat po, Panginoon. Hindi lamang, Panginoon, ang lahat ng mga blessing ang aming pinapasalamatan. Hindi lamang, Panginoon, ang lahat ng mga yung happiness, yung goodness ang aming pinapasalamatan. Salamat din, Panginoon, sa bawat problema na dumating sa buhay namin. Dahil nakikita po namin ang aming pagtatagumpay at ang iyong tulong, ang iyong kamay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa sakit na nararamdaman namin dahil ikaw ang nagpapagaling ng aming kalooban. Salamat, Panginoon, kung minsan ay naranasan namin ng pag-iikahos dahil napatutunayan namin that God is our provider. Sa aming panghihinay, ikaw ang nagbibigay ng lakas. Ikaw ang umaangay sa amin. At kami, Panginoon, ay nagtatagumpay na kasama ka. Kung wala, Panginoon, ang pagsubok, kung wala ang sakit o ang hapdi, kung wala ang pag-ikahos, hindi po namin mararamdaman ang iyong dakilang pag-ibig at pagmamahal sa amin.
Salamat sapagkat hindi puro saya ang ibinigay mo sa amin. Hindi puro pagtatagumpay ang ibinigay mo sa amin. Salamat! Dahil sa bawat araw, bawat sandali ng buhay namin, mas nakikilala ka po namin, Panginoon. Mas minamahal ka po namin, Panginoon. Mas ramdam namin ang iyong pag-ibig at pagmamahal sa amin. Salamat po. Salamat po ng maraming sa iyong pag-ibig at pagmamahal. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Kahit gaano kahirap ang mga pinagdaanan namin, naandyan ka, Panginoon, upang sabahan kami. Thank you so much, O God, for the destiny, for the divine destiny, O God. Thank you so much, Lord, for choosing us. For Panginoon, for forgiveness of our sins. Thank you, God. Thank you sa iyong pagmamahal. At ang banal na Espiritu Santo ay patuloy po naming hinihingi. At patuloy po naming dalangin na patuloy niyo po kaming kalingain. Hindi po namin inaalis, Panginoon. Hindi po namin hinihiling na wag naming maranasan ang problema at suliranin ngayong 2024. Alam po naming bahagi ito ng buhay namin. Lord, ang kahilingan lang po ay katatagan ng aming puso. Katatagan po ng aming pananampalataya. Tulungan mo kami na patuloy kaming magtiwala sa iyo. Tulungan mo po kami na patuloy po kaming humawak sa iyo. Na kahit po anong mangyari sa amin, Panginoon, kahit po anong mangyari sa aming kapaligiran, patuloy po kaming magtiwala sa iyo. Patuloy po kaming kumapit. Patuloy po kami, Panginoon, na magbasa ng iyong salita at manalangin at humawak sa iyong mga pangako. Oh, hallelujah. Salamat po. Salamat, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga sa pag-ibig mo sa amin, sa pagmamahal mo. Lord, lahat ng narito, iyo pong patuloy na pagpalain. Patuloy niyo pong patutagin. Ano man po ang pangangailangan ng aking mga kapatid, maging ito may physical, spiritual, emotional, or even a financial, Lord, I pray, ikaw po ang magtumugon sa kanila. Ama, sa pangalan ni Jesus, ang mga may karamdaman, bigyan niyo po ng kagalingan. Ang iba po namin mga kapatid, kaya po sila wala rito, dahil sila po ay may mga karamdaman. Lord, I pray, Lord, iparanas mo sa kanila ang iyong divine healing, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Yung mga naghihigahos, patunayan mo that God is our provider, Panginoon. Lord, sa lahat ng mga may problema, pakita mo sa kanila that God is a solution to every problem, Panginoon. Salamat po. Salamat sa iyong mga may pinagtitiwala po namin ang lahat at ang lahat ng ito'y hinihiling po namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.